Mga kaibigan, kapatid, napag-isipan mo ba ang bigat ng kawalang hanggan? Ang mga boses ng ating mga pagpipilian, ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, ay sumasalamin ng matagal pagkatapos ng alikabok ay tumatakbo sa lupa na ito. Ngayon, nasasalamin namin ang isang malalim, marahil hindi mapakali, katotohanan, ang 7 uri ng mga tao na, iminumungkahi ng banal na kasulatan, ay mahahanap ang kanilang sarili ng walang pagtatanggol sa araw ng paghuhukom. Hindi ito isang paghuhusga na nais kong palayasin, ngunit isang mensahe ng malalim na pag-ibig, isang tawag upang suriin ang ating mga puso at ihanay sila sa banal na kalooban. Hindi ito tungkol sa pagkondena, ito ay tungkol sa pagtubos, tungkol sa paghahanap ng aming landas pabalik sa ilaw. Magsimula tayo. Una, isinasaalang-alang namin ang mga tumanggi sa katotohanan, kahit na ito ay inilatag sa harap nila. Ito ang mga individual na nakarinig ng tawag ng Diyos, na nadama ang banayad na pag-asa ng banal na espiritu, ngunit pinili ang kaakit-akit na mga bulong ng kasalanan sa matatag na landas ng katwiran. Isipin ang hindi mabilang na mga babala sa lumang tipan, tulad ng mga makahulang salita ni Jeremias, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, at bago ka ipinanganak ay inilalaan kita, hinirang kita ng isang propeta sa mga bansa. Jeremias Kapitulo 1 Versikulo 5. Ang plano ng Diyos para kay Jeremias ay malinaw, ngunit ang landas ay puno ng pagsalungat. Nahaharap siya sa pagtanggi, pag-uusig, at pag-aalinlangan. Gayunpaman, nagtitiyaga siya, na nagpapaalala sa amin na kahit na ang landas ay tila imposible, ang pagsunod sa katotohanan ng Diyos ay pinakamahalaga. Ang mga taong ito, gayunpaman, ay pumili ng ibang landas. Alam nilang hindi pinansin ang katotohanan, pinatahimik ang tinig ng budi, na pinipili ang mga mabilis na kasiyahan sa walang hanggang gantimpala. Ang kanilang mga puso ay tumigas, hindi sa pamamagitan ng isang panlabas na puwersa, ngunit sa pamamagitan ng kanilang sariling sadyang pagpili. Ang bigat ng pagpili na ito, ang sinasadyang pagtalikod sa biyaya, ay isang bagay na pag-isipan. Ito ay isang chilling na pagmuni-muni sa lakas ng malayang kalooban, isang kapangyarihan na maaaring humantong sa amin sa hindi maisip na taas o nagwawasak na kalaliman. Susunod, pag-isipan natin ang mga nagsuot ng balabal ng relihiyoso ngunit walang tunay na pananampalataya. Ito ang mga individual na maingat na naobserbahan ang mga ritual, panlabas na pagpapakita ng kabanalan, gayunpaman ang kanilang mga puso ay nanatiling hindi nababago ng banal. Sila ay mga masters ng panlabas na pagpapakita, maingat na sumusunod sa mga kaugalian sa relihiyon, marahil kahit na nangungunang mga kongregasyon, ngunit ang kanilang pananampalataya ay isang guwang na shell, na walang tunay na debosyon at taos-pusong pag-ibig sa Diyos. Ang mga pariso, na dokumentado ng malawak sa mga ebanghelyo, ay nagsisilbing isang kwento ng pag-iingat. Sila ay masalimuot sa pag-obserba ng batas, gayunpaman ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Ang kanilang mga aksyon ay hinikayat ng katwiran sa sarili at pagnanais na kilalanin, hindi isang tunay na pagnanais na mapalugdan ang Diyos. Ang kanilang kabanalan ay isang pagganap, isang maingat na ginawa na facade, na nagtatago ng isang espiritual na kawalan ng laman. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa panlabas na pagpapakita ngunit tungkol sa panloob na pagbabagong anyo ng puso. Ito ay tungkol sa isang buhay na relasyon sa Diyos, isang palaging naghahanap, isang pagnanais para sa kanyang harapan. Ito ay tungkol sa paglipat na lampas lamang sa ritual sa isang relasyon ng pag-ibig at debosyon. Ang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili ay, tunay ba tayong sumusunod sa Diyos, o simpleng dumadaan tayo sa mga galaw? At sa gayon, ipinagpapatuloy natin ang ating pagmuni-muni. Ngayon, tingnan natin ang pagiging komplikado ng mga natitisod, ang mga nag-aalsa sa kanilang pananampalataya, ay natagpuan pa rin ang kanilang paraan. Ito ang mga individual na, sa kabila ng kanilang mga maling akala, ang kanilang mga sandali ng pag-aalinlangan, at ang kanilang mga panahon ng pag-aalis mula sa landas, sa huli ay bumalik sa Diyos. Kinakatawan nila ang malalim na biyaya at walang tigil na pag-ibig ng isang maaway na Diyos. Isipin si Haring David, isang tao na pinili ng Diyos, ngunit madaling kapitan ng mga malubhang kasalanan. Ang kanyang pakikipag-ugnay kay Bathsheba, ang kanyang orkestasyon sa pagkamatay ni Uriah, ang mga pagkilos na ito ay nakatayo bilang mga paalala ng tao sa pagkahulog ng tao.
Gayunpaman, ang pagsisisi ni David, ang kanyang taos-pusong pag-iyak ng kapatawaran sa Awit Kapitulo 51, ay nagpapakita ng pagbabagong anyo ng kapangyarihan ng tunay na pagsisisi. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa walang hanggan na pakikiramay ng Diyos, isang paalala na kahit sa ating pinakamalalim na pagkabigo, posible ang pagtubos. Ito ay isang kwento na nag-aalok ng pag-asa, isang beacon ng ilaw para sa mga natisod at nawawala. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, ng pagkilala sa ating mga kahinaan, at paghingi ng kapatawaran. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali, lahat tayo ay tao, pagkatapos ng lahat, ngunit tungkol sa pagpayag na kilalanin sila, matuto mula sa kanila, at magsikap para sa isang mas malapit na lakad kasama ang Diyos. Ang paglalakbay ni David ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kondisyon, ito ay isang matatag, walang tigil na presensya, kahit nasa harap ng ating mga pagkadilim. Isaalang-alang din ang alibughang anak na lalaki, isang talinghaga na sinabi ni Jesus mismo. Ang kwentong ito ay nagsasalita ng dami tungkol sa likas na kapatawaran ng Diyos. Ang anak na lalaki, na kumakatawan sa mga naliligaw mula sa landas, ay nag-squanders ng kanyang mana, nabubuhay ng isang buhay na walang ingat na pagtalikod, at sa huli ay nahahanap ang kanyang sarili na mahihirap at nag-iisa. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, tinanggap siya ng kanyang ama ng bukas na bisig, na nagpapakita ng isang pag-ibig na lumampas sa pag-unawa sa tao. Ang talinghaga na ito ay isang malakas na paglalarawan ng walang tigil na biyaya ng Diyos, isang testamento sa kanyang pagpayag na magpatawad at maibalik. Ito ay isang paalala na kahit gaano kalayo ang ating naliligaw, kahit gaano kalalim ang pagkahulog natin, palaging may landas na bumalik sa Kanya. Ang paglalakbay ng Prodigal Son ay hindi lamang isang kwento ng kapatawaran, ito ay isang kwento ng pagtubos, ng pangalawang pagkakataon, at ng pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig. Ito ay isang kwento na dapat na sumasalamin ng malalim sa loob ng bawat isa sa atin, na nag-aalok ng pag-asa at katiyakan sa ating sariling mga sandali ng pakikibaka at pag-aalinlangan. Hinihikayat tayo na palawakin ang parehong biyaya at pakikiramay sa iba na ipinalawak sa atin ng Diyos. Ang talinghaga ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng anak, ngunit tungkol sa walang tigil na pag-ibig ng Ama, isang pag-ibig na matiyag ang naghihintay, isang pag-ibig na hindi sumuko. Ito ang puso ng mensahe ng Diyos. At huwag nating kalimutan ang Apostol Paul. Bago ang kanyang pagbabalik loob, siya ay si Saul, isang mabangis na mang-uusig sa mga Kristiyano, na aktibong kasangkot sa kanilang pagsugpo. Siya ay isang tao na hinimok ng kasigasigan sa relihiyon, ngunit nagkamali sa kanyang pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagbabagong anyo, ang kanyang dramatikong paglilipat mula sa persecutor hanggang sa apostol, ay maaaring isa sa mga pinaka-nakakahimok na kwento ng pagtubos sa Biblia. Isipin ang laki ng kanyang pagbabago, ang lalim ng kanyang pagsisisi. Nagpunta siya mula sa aktibong pangangaso ng mga tagasunod ni Kristo upang maging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang mga numero sa unang simbahan, na kumakalat ng ebanghelyo na may walang tigil na pagtatalaga. Ang kanyang kwento ay isang malakas na paalala na kahit na ang mga nagdulot ng malaking pinsala ay maaaring makahanap ng kapatawaran at biyaya. Nakikipag-usap ito sa nagbabago na kapangyarihan ng isang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos, isang sandali ng paghahayag na maaaring masira ang mga naunang mga paniwala at muling ibalik ang isang buhay. Ang kanyang mga liham, na napuno ng malalim na mga pananaw sa teolohiko at pag-aalaga ng pastoral, ay tumayo bilang isang testamento sa kanyang malalim na pananampalataya at walang tigil na pangako kay Kristo. Hindi siya nahihiya sa kanyang nakaraan, sa halip, ginagamit niya ang kanyang karanasan upang makiramay sa iba, upang maunawaan ang kanilang mga pakikibaka, at mag-alok ng gabay at pag-asa. Isipin ito, ang manipis na sukat ng kanyang pagbabagong anyo. Hindi lamang siya gumagawa ng mga menor de edad na pagsasaayos, siya ay sumasailalim sa isang kumpletong metamorphosis, isang radikal na paglipat sa kanyang pananaw sa mundo, ang kanyang mga halaga, at ang kanyang mga aksyon. Hindi ito isang unti-unting proseso, ito ay isang seismic event na nagbago sa kurso ng kanyang buhay at, dahil dito, ang kurso ng Kristyanismo. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng walang hanggan na potensyal para sa pagbabago sa loob ng bawat isa sa atin, ang posibilidad ng malalim na pagbabagong anyo, kahit gaano kalalim ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring tila.
Ang kanyang buhay ay isang malakas na paghihikayat sa mga nakagawa ng makabuluhang pagkakamali, na nakakaramdam ng pasanin ng kanilang mga nakaraang aksyon, o kung sino ang nagpupumilit na ibalik ang kanilang mga nakaraan sa kanilang kasalukuyang mga hangarin. Ito ay isang beacon ng pag-asa, na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi limitado sa ating mga nakaraang aksyon, ngunit umaabot upang mapasok ang ating buong pagkatao, na nag-aalok sa atin ng pagkakataon na maging bago, isang bagay na mas mahusay. Ang kanyang buhay ay isang buhay na testamento sa kapangyarihan ng kapatawaran, kapwa para sa individual at para sa mga nagkamali sila. Ang karaniwang thread sa mga kwentong ito si David, ang alibughang anak, at si Paul ay hindi ang kawalan ng mga pagkakamali, ngunit ang pagkakaroon ng pagsisisi, ang pagpayag na kilalanin ang maling paggawa, at ang taimtim na pagnanais na magpatawad. Ito ay tungkol sa pagbabago ng kapangyarihan ng pagpapakumbaba, ang lakas ng loob na harapin ang ating mga bahid, at ang pananampalataya na maniwala sa posibilidad ng pagtubos. Hindi ito mga kwento ng pagiging perpekto, ang mga ito ay mga kwento ng di kasakdalan, ng pakikibaka, ng pagkabigo, at sa huli, ng pagtatagumpay sa kahirapan. Ang mga ito ay mga kwento na nakikipag-usap sa kalagayan ng tao, sa ating likas na pagkahulog, at sa walang hanggan na biyaya at walang tigil na pag-ibig ng Diyos. Ang mga ito ay mga kwento na dapat magbigay ng inspirasyon sa atin upang yakapin ang ating sariling mga pagkadilim, upang malaman mula sa ating mga pagkakamali, at magsikap patungo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Alam na kahit na sa ating pinakamadilim na sandali, ang kanyang pag-ibig ay nananatiling pare-pareho at ang kanyang kapatawaran ay magagamit. Ito ay hindi lamang mga makasaysayang account, ang mga ito ay nabubuhay na mga salaysay, may kaugnayan, kailanman makapangyarihan, may kakayahang mag-alok ng pag-asa at gabay sa aming sariling mga paglalakbay. Ang mga ito ay mga salamin na sumasalamin sa ating sariling mga pakikibaka, nag-aalok ng kaginhawaan at katiyakan, na nagpapaalala sa amin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagkadilim, at laging posible ang pagtubos. Ngayon, masuri natin ang praktikal na aplikasyon ng mga nagbabago na salaysay na ito. Paano natin, sa ating sariling buhay, tularan ang pagsisisi, pagpapakumbaba, at pananampalataya na ipinakita ni David, ang alibughang anak, at si Paul. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa ng mga kwentong ito at pakiramdam na inspirasyon, ito ay tungkol sa pag-internalize ng kanilang mga aralin at ilapat ang mga ito sa aming pang-araw-araw na pakikibaka. Una, ang matapat na pagmuni-muni sa sarili ay mahalaga. Dapat nating handang harapin ang ating sariling mga pagkadilim, ating mga bahid, at ating mga pagkakamali. Hindi ito isang komportableng proseso, nangangailangan ito ng lakas ng loob, kahinaan, at isang pagpayag na harapin ang hindi komportable na mga katotohanan. Nangangahulugan ito na matapat na suriin ang ating mga pagganyak, ating mga aksyon, at ang epekto natin sa iba. Tanungin ang iyong sarili, saan ako nahulog? Saan ko nasaktan ang iba? Saan ko ipinagkanulo ang aking sariling mga halaga? Huwag mahiya ang mga katanungang ito, yakapin sila bilang mga pagkakataon para sa paglaki at pagbabagong anyo. Ang journal ay maaaring maging isang hindi kapani-paniwalang kapakipakinabang na tool sa prosesong ito, na nagpapahintulot sa iyo na galugarin ang iyong mga saloobin at damdamin ng walang paghuhusga. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi ay mahalaga. Hindi lamang ito sinasabi ng paumanhin, ito ay isang malalim na pag-upo na pagbabago ng puso, isang pagtalikod sa mga nakakapinsalang pag-uugali at isang pangako sa pamumuhay ng isang mas matuwid na buhay. Ito ay nagsasangkot ng paggawa ng mga pagbabago kung saan posible, humingi ng kapatawaran mula sa mga nagkamali namin, at aktibong nagtatrabaho upang ayusin ang anumang pinsala na dulot namin. Ang prosesong ito ay maaaring kasangkot sa mahirap na pag-uusap, pagpapakumbaba ng paghingi ng tawad, at isang pagpayag na tanggapin ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Tandaan, ang tunay na pagsisisi ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pananagutan ngunit tungkol sa pagyakap nito bilang isang kinakailangang hakbang patungo sa pagpapagaling at pagpapanumbalik. Pangatlo, ang paglilinang ng pagpapakumbaba ay pinakamahalaga. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, lakas ito. Ito ang pagkilala sa ating mga limitasyon, ating pagkahulog, at ang ating pag-asa sa Diyos. Ito ay ang pagpayag na aminin kung tayo ay mali, humingi ng tulong, at matuto mula sa ating mga pagkakamali.
Ito ay tungkol sa paglalagay ng mga pangangailangan ng iba bago ang ating sarili at maglingkod na may isang mapagpakumbabang puso. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas sa atin hanggang sa biyaya ng Diyos at pinapayagan tayong matanggap ang kanyang nagbabago na kapangyarihan. Sa wakas, ang walang tigil na pananampalataya ay ang pundasyon ng ating paglalakbay patungo sa pagbabagong anyo. Ito ay hindi isang pasibo na paniniwala ngunit isang aktibong tiwala sa pag-ibig, awa, at kapangyarihan ng Diyos na baguhin tayo. Ito ay isang paniniwala sa kanyang kakayahang patawarin ang ating mga kasalanan, pagalingin ang ating mga sugat, at gabayan tayo sa landas patungo sa katwiran. Ang pananalig na ito ay nagpapahintulot sa atin na magtiyaga sa mga mahihirap na oras, upang manatiling pag-asa sa harap ng kahirapan, at magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay, kahit na hindi natin ito naiintindihan. Ang pananalig na ito ay inaalagaan sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, at sa pamamagitan ng pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paghanap ng Diyos, pagpapalalim ng ating pakikipag-ugnay sa Kanya, at pinapayagan siyang maghulma at hubugin tayo sa mga taong nilikha niya. Tandaan, ang paglalakbay ng pagbabagong anyo ay hindi isang sprint, ngunit isang marathon, isang panghabang buhay na proseso ng paglaki, pag-aaral, at pagsusumikap patungo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos at isang mas matuwid na buhay. Ito ay isang paglalakbay na puno ng parehong mga tagumpay at mga pag-aalsa, ngunit ang isa na sa huli ay nagkakahalaga ng pagsasagawa, para sa mga gantimpala ay hindi mababago. Ang mga kwento ni David, ang alibughang anak, at si Paul ay hindi lamang mga makasaysayang account. Ang mga ito ay mga blueprints para sa aming sariling pagbabagong anyo, nag-aalok ng gabay, paghihikayat, at pag-asa sa daan. Ipinapaalala nila sa amin na kahit na sa ating pinakamadilim na sandali, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang kapatawaran ay walang hanggan, at ang posibilidad ng pagtubos ay palaging maaabot. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Paano natin talaga malilinang ang mga katangiang ito ng pagsisisi, pagpapakumbaba, at pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi ito isang pasibo na proseso, nangangailangan ito ng malay-tao na pagsisikap at pare-pareho na kasanayan. Isipin ito tulad ng pagsasanay para sa isang marathon. Hindi mo inaasahan na magpatakbo ng 26 na milya nang walang dedikadong pagsasanay, gusto mo? Katulad nito, ang espiritual na pagbabagong anyo ay nangangailangan ng pare-pareho ang pagsisikap, disiplina, at tiyaga. Una, suriin natin ang pagsisisi. Higit pa sa pagkilala lamang sa maling paggawa, ang tunay na pagsisisi ay nagsasangkot ng isang masusing pagsusuri sa sarili. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga lugar sa aking buhay kung saan ako nahulog? Saan ko nasaktan ang iba? Saan ko nakumpromiso ang aking integridad? Maging matapat sa iyong sarili, kahit na masakit. Huwag mahiya palayo sa hindi komportable na mga katotohanan, harapin ang mga ito sa ulo. Ang pagmuni-muni sa sarili ay madalas na nangangailangan ng panalangin na pagsasaalang-alang, naghahanap ng gabay mula sa banal na espiritu. Ang journal ay maaaring maging isang malakas na tool dito. Ang pagsulat ng iyong mga saloobin at damdamin ay makakatulong sa iyo na maproseso ang mga ito at makakuha ng kailan na one. Susunod, ang paggawa ng mga pagbabago ay mahalaga. Kung nagkamali ka ng isang tao, umabot at taos-puso akong humihingi ng tawad. Hindi ito tungkol sa inaasahan na kapatawaran, ngunit tungkol sa pagkuha ng responsibilidad para sa iyong mga aksyon at pagpapakita ng iyong pangako na magbago. Minsan, ang mga pagbabago ay nagsasangkot ng mga nasasalat na pagkilos pagpapanumbalik ng iyong nasira, paggawa ng pagbabayad para sa mga pagkalugi na natamo. Iba pang mga oras, maaari lamang itong kasangkot sa isang taus-pusong paghingi ng tawad at isang pangako sa mas mahusay na pag-uugali sa hinaharap. Tandaan, ang layunin ay hindi burahin ang nakaraan, ngunit upang malaman mula dito at sumulong sa isang mas nakabubuo na paraan. Ang proseso ng paggawa ng mga pagbabago ay maaaring maging mahirap, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang sa paglalakbay ng pagsisisi. Ito ay isang testamento sa iyong pangako sa pamumuhay ng isang integridad. Ang paglilinang ng pagpapakumbaba ay isang patuloy na kasanayan. Ito ay nagsasangkot ng aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iba, inilalagay ang kanilang mga pangangailangan bago ang iyong sarili.
Tungkol ito sa pagkilala sa iyong mga limitasyon, pagkilala na wala kang lahat ng mga sagot, at bukas sa pag-aaral mula sa iba. Ang pagpapakumbaba ay nagsasangkot din ng isang pagpayag na umamin kapag ikaw ay mali, humingi ng tawad ng walang reserbasyon, at tanggapin ang nakabubuo na pagpuna. Ito ay tungkol sa paglaban sa tukso na ipagmalaki o upang maghanap ng mga accolade. Sa halip, tumuon sa paglilingkod sa iba at hayaan ang iyong mga aksyon na mas malakas ang pagsasalita kaysa sa mga salita. Isaalang-alang ang pagboluntaryo ng iyong oras sa isang lokal na kawanggawa, pagtulong sa isang kapitbahay na nangangailangan, o simpleng pagsasanay ng aktibong pakikinig kapag nakikibahagi sa mga pag-uusap. Ang mga gawa ng serbisyo na ito ay hindi lamang kapakipakinabang sa iba ngunit linangin din ang pagpapakumbaba sa loob ng iyong sarili. Sa wakas, ang pag-aalaga ng walang tigil na pananampalataya ay nangangailangan ng pare-pareho na pagsisikap. Hindi ito isang pasibo na pagtanggap ng mga paniniwala, ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan sa iyong pananampalataya. Gumugol ng oras sa panalangin, kapwa ng paisa-isa at sa iba. Makisali sa pag-aaral ng banal na kasulatan, pagninilay-nilay sa salita ng Diyos at pinapayagan itong hubugin ang iyong mga saloobin at kilos. Palibutan ang iyong sarili ng isang sumusuporta sa pamayanan ng mga mananampalataya na maaaring hikayatin, hamanin, at suportahan ka sa iyong paglalakbay. Dumalo sa mga serbisyo sa simbahan, lumahok sa maliliit na grupo, at makisali sa mga makabuluhang pag-uusap tungkol sa iyong pananampalataya. Tandaan na ang pananampalataya ay hindi static, ito ay isang dynamic na relasyon na nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga at paglaki. Ito ay isang pag-uusap sa Diyos, isang sayaw ng tiwala at pagsuko. Ito ay tungkol sa pagyakap sa hindi alam, pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit na hindi mo makita ang landas sa unahan. Ito ay tungkol sa paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na baguhin ka, kahit na pakiramdam mo ay mahina at hindi karapat-dapat. At tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng mga pag-aalsa, sandali ng pag-aalinlangan, at mga oras na natitisod ka. Perpektong okay lang yan. Ang susi ay upang makabalik, alikabok ang iyong sarili, at patuloy na sumulong. Huwag hayaang tukuyin ka ng iyong mga pagkakamali. Sa halip, alamin mula sa kanila, lumaki mula sa kanila, at hayaan silang maggasolina ng iyong pangako na magbago. Patawarin mo ang iyong sarili, tulad ng patatawarin mo sa iba. Ang pakikiramay sa sarili ay mahalaga sa prosesong ito. Maging mabait sa iyong sarili, kilalanin ang iyong mga pagsisikap, at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, kahit gaano kaliit ang kanilang tila. Ang isang kapakipakinabang na tool sa prosesong ito ay ang pagmuni-muni sa sarili. Regular na maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga saloobin, damdamin, at kilos. Ang journal ay maaaring hindi kapani-pani walang kapakipakinabang. Isulat ang iyong mga karanasan, iyong mga pakikibaka, ang iyong mga tagumpay. Pagnilayan ang iyong mga pattern ng pag-uugali, kilalanin ang mga lugar kung saan kailangan mo ng pagpapabuti, at subaybayan ang iyong pag-unlad sa paglipas ng panahon. Ang prosesong ito ng pagsusuri sa sarili ay nagbibigay daan sa iyo upang makakuha ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, iyong lakas, at iyong mga kahinaan. Makakatulong ito sa iyo upang makilala ang mga nag-trigger na maaaring humantong sa mga negatibong pag-uugali, at upang makabuo ng mga diskarte para sa pamamahala ng mga ito. Isaalang-alang ang paggamit ng mga diskarte sa pag-iisip, tulad ng pagmumuni-muni o malalim na pagsasanay sa paghinga, upang matulungan kang manatiling kasalukuyan at saligan. Ang mga kasanayang ito ay makakatulong sa iyo upang linangin ang kamalayan sa sarili at tumugon sa mga mapaghamong sitwasyon na may higit na kailanawan at pag-iingat. Ang isa pang mahalagang kasanayan ay ang paghanap ng mentorship o gabay mula sa mga mapagkakatiwalaang individual. Maghanap ng isang tao na sumasaklaw sa mga katangiang nais mo, isang taong maaaring mag-alok sa iyo ng suporta, paghihikayat, at pananagutan. Maaari itong maging isang espiritual na pinuno, isang therapist, isang malapit na kaibigan, o isang miyembro ng pamilya. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka at ang iyong mga hangarin sa kanila, at payagan silang mag-alok sa iyo ng gabay at pananaw. Makakatulong sila sa iyo upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin, upang malampasan ang mga hadlang, at ipagdiwang ang iyong mga nagawa. Tandaan, hindi mo na kailangang dumaan ito.
Sumandal sa iyong network ng suporta, at payagan silang maglakad sa tabi mo sa paglalakbay na ito ng pagbabagong anyo. Mahalaga rin ang pagbuo ng malakas na relasyon. Palibutan ng iyong sarili sa mga taong nagpapasigla at nagbibigay inspirasyon sa iyo, mga taong nagbabahagi ng iyong mga halaga at sumusuporta sa iyong paglaki. Limitahan ang iyong pagkakalantad sa mga negatibong impluensya, at linangin ang mga relasyon na nagpapanatili ng iyong espiritu at haminin ka upang maging isang mas mahusay na tao. Ang mga malakas na ugnayan ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pag-aari, isang pakiramdam na mahal at tinanggap, at isang mapagkukunan ng lakas sa panahon ng mapaghamong mga oras. Ang mga ugnayang ito ay nag-aalok ng pananagutan, paghihikayat, at isang pakiramdam ng pamayanan, lahat ng mahalagang elemento sa pagpapanatili ng pangmatagalang positibong pagbabago. Alalahanin ang kapangyarihan ng koneksyon at ang kahalagahan ng pag-aalaga ng mga bono na sumusuporta sa iyong espiritual na paglalakbay. Mamuhunan ng oras at enerhiya sa mga ugnayang ito, ang mga ito ay napakahalaga ng mga pag-aari sa iyong personal na paglaki. Tandaan na ang personal na paglaki ay hindi isang guhit na landas, ito ay isang paikat-ikot na kalsada na may pag-aalsa, twists at liko. Magkakaroon ng mga oras na nakakaramdam ka ng panghihina ng loob, kapag natitisod ka at nahuhulog. Huwag hayaan ang mga pag-aalsa na ito. Tingnan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki. Suriin kung ano ang nagkamali, alamin mula sa iyong mga pagkakamali, at ayusin ang iyong diskarte ng naaayon. Ang pagtitiyaga ay susi, patuloy na sumulong, kahit na ang pag-unlad ay tila mabagal o hindi mahahalata. Ipagdiwang ang maliit na tagumpay sa daan, at kilalanin ang pagsisikap na inilalagay mo. Ang isang epektibong diskarte para sa pagpapanatili ng momentum ay upang masira ang malalaking layunin sa mas maliit, mas mapapamahalaan na mga hakbang. Sa halip na makaramdam ng labis sa napakalaking gawain, tumuon sa pagkamit ng isang maliit na hakbang sa bawat oras. Ang pamamaraang ito ay ginagawang hindi gaanong nakakatakot ang proseso at nagbibigay ng isang pakiramdam ng tagumpay habang sinusuri mo ang bawat milestone. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay upang mapagbuti ang iyong pisikal na fitness, sa halip na naglalayong agad ang isang marathon, magsimula sa mas maiikling pagtakbo o paglalakad, unti-unting pagtaas ng distansya at kasidhian sa paglipas ng panahon. Ang pagdaragdag na diskarte na ito ay nagtatayo ng kumpiyansa at momentum, na ginagawang hindi gaanong nakakatakot ang pangkalahatang layunin. Ang pag-visualize ng iyong tagumpay ay maaari ding maging isang malakas na tool. Isipin ang iyong sarili na nakamit ang iyong mga layunin, pakiramdam ang kagalakan at kasiyahan ng iyong mga nagawa. Ang pag-iisip ng pag-iisip na ito ay maaaring mapahusay ang iyong pagganyak at pagtuon, na ginagawang mas madali upang manatili sa track. Lumikha ng isang board ng paningin o isulat ang iyong mga layunin, may larawan ng iyong sarili na nabubuhay na ang nais mong buhay. Regular na muling bisitahin ang iyong pangitain, pinalakas ang iyong pangako at paalalahanan ang iyong sarili sa kung ano ang iyong pinagtatrabahuhan. Ang isa pang mahalagang aspeto ng personal na paglaki ay ang pag-aaral na patawarin ang iyong sarili at sa iba pa. Ang pagpindot sa sama ng loob at galit ay pumipigil lamang sa iyong pag-unlad at pinipigilan kang sumulong. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang nakakondisyon ng nakakapinsalang pag-uugali, nangangahulugan ito na ilabas ang negativity na tumitimbang sa iyo. Magsanay ng pagkahabag at pag-unawa, kapwa para sa iyong sarili at para sa mga nasaktan ka. Hindi ito nangangahulugang nakakalimutan, nangangahulugan ito na pakawalan ang emosyonal na pasanin na pumipigil sa iyo mula sa pagpapagaling at paglaki. Isaalang-alang ang pagsasanay sa pagmumuni-muni o pag-journal tungkol sa iyong mga damdamin upang makatulong na maproseso ang mga emosyong ito. Tandaan, ang kapatawaran ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, pinalaya ka mula sa mga shackles ng nakaraan. Sa wakas, tandaan na ang personal na paglaki ay isang panghabang buhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Mayroong palaging mga bagong hamon, mga bagong pagkakataon para sa paglaki at pag-aaral. Yakapin ang patuloy na proseso ng pagtuklas sa sarili at pagbabagong anyo. Maging bukas sa mga bagong karanasan, handang lumakad sa labas ng iyong kaginhawaan zone, at palaging magsisikap na maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral, pagbagay, at ebolusyon. Tangkilikin ang proseso, ipagdiwang ang iyong pag-unlad,
at huwag tumigil sa paglaki. Ang mga gantimpala ay hindi mababago. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa ilang mga praktikal na diskarte na maaari mong ipatupad upang mapangalagaan ang patuloy na personal na paglaki na ito. Naantig namin ang setting ng layunin at paggunita, ngunit galugarin natin kung paano gawin itong tunay na epektibo. Ang isang pangunahing elemento ay ang pagtutukoy. Sa halip na vaguely na nagsasabi ng nais kong maging malusog, tukuyin ang iyong mga layunin ng konkreto. Halimbawa, maglalakad ako ng 30 minuto 3 beses sa isang linggo, o kakain ako ng 5 servings ng mga prutas at gulay araw-araw. Ang mga tiyak, masusukat, makakamit, may kaugnayan, at mga layunin na nakagapos, matalinong, ay nagbibigay ng isang malinaw na roadmap at pinapayagan kang masubaybayan ng epektibo ang iyong pag-unlad. Gumamit ng isang journal o isang dedikadong app upang masubaybayan ang iyong mga nagawa at makilala ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti. Ang isa pang malakas na pamamaraan ay ang paglinang ng isang mindset ng paglago. Nangangahulugan nito na yakapin ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki, sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga banta sa iyong halaga sa sarili. Kapag nakatagpo ka ng mga pag-setback at makikita ang mga ito bilang mga pagkabigo, ngunit bilang mahalagang mga aralin. Suriin kung ano ang nagkamali, alamin mula sa iyong mga pagkakamali, at ayusin ang iyong diskarte ng naaayon. Ang proseso ng iterative na ito ay mahalaga para sa patuloy na pagpapabuti. Alalahanin ang sikat na quote ni Thomas Edison tungkol sa kanyang maraming nabigo na mga eksperimento na humahantong sa pag-imbento ng lightbulb, hindi siya nabigo, nalaman niya kung ano ang hindi gumana. Patibay ang pananaw na yon, at makakahanap ka ng nababanat na namumulaklak sa loob mo. Ang pagtatayo ng malakas na relasyon ay isa pang pundasyon ng personal na paglaki. Palibutan ang iyong sarili ng mga sumusuporta at positibong individual na naghihikayat sa iyong mga adhikain at itaas ang iyong espiritu. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng isang network ng suporta sa panahon ng mapaghamong mga oras at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Aktibong linangin ang mga koneksyon na ito sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga umiiral na relasyon at paghahanap ng mga bago sa pamamagitan ng ibinahaging interes at aktibidad. Tandaan, ang tunay na koneksyon ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pag-aari at pagpapahusay ng iyong pangkalahatang kagalingan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mentorship. Ang paghanap ng gabay mula sa mga may karanasan na individual ay maaaring magbigay ng napakahalagang pananaw at mapabilis ang iyong paglaki. Bukod dito, isaalang-alang ang pagsasama ng mga kasanayan sa pag-iisip sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pag-iisip ay nagsasangkot ng pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga. Sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng pagmumuni-muni o malalim na pagsasanay sa paghinga, maaari mong linangin ang kamalayan sa sarili, bawasan ang stress, at mapahusay ang iyong emosyonal na regulasyon. Ang pinataas na kamalayan ng sarili ay nagbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang iyong mga saloobin, damdamin, at pag-uugali, na naglalagay ng paraan para sa mas malay-tao na mga pagpipilian at personal na pagbabagong anyo. Kahit na ang ilang minuto ng pang-araw-araw na pag-iisip ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan at kapasidad para sa paglaki. Sa wakas, huwag matakot na lumakad sa labas ng iyong comfort zone. Ang personal na paglaki ay madalas na nangangailangan ng pakikipagsapalaran sa hindi pamilyar na teritoryo, pagyakap sa mga hamon, at pagtulak sa iyong mga hangganan. Maaaring kasangkot ito sa pagkuha ng mga bagong responsibilidad sa trabaho, pag-aaral ng isang bagong kasanayan, o pagsali sa mga aktibidad na sa una ay nakakatakot. Sa bawat oras na malalampasan mo ang isang takot o hamon, nagtatayo ka ng pagiging matatag, kumpiyansa, at isang mas malalim na pag-unawa sa iyong mga kakayahan. Tandaan, ang pinakamakabuluhang paglaki ay madalas na nangyayari kapag ikaw ay bahagyang hindi komportable, na iniuunat ang iyong sarili na lampas sa iyong napansin na mga limitasyon. Yakapin ang kakulangan sa ginhawa, ito ay isang tanda na pinalawak mo ang iyong mga abot-tanaw at umuusbong. Ang paglalakbay na ito ng pagpapabuti sa sarili ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng mga araw na sa tingin mo ay hindi ka panipani walang motivation, sumabog sa enerhiya at handa na upang lupigin ang mundo. At magkakaroon ng iba pang mga araw, marahil marami sa kanila, kung saan sa tingin mo ay tamad, nasiraan ng loob,
kahit na tinukso na sumuko. Iyon ay perpektong normal. Ang susi ay upang mapanatili ang pagkakapare-pareho, kahit na ang pag-unlad ay pakiramdam mabagal o hindi mahahalata. Isipin ito tulad ng pagtatanim ng isang binhi. Hindi mo nakikita ang mga agarang resulta, ngunit may pare-pareho ang pag-aalaga, pagtutubig, sikat ng araw, at pag-aalaga. Ang buto sa kalaunan ay umusbong at lumalaki sa isang malakas na halaman. Ang iyong personal na paglaki ay pareho. Ang pare-pareho na pagsisikap, kahit na sa maliit na pagtaas, mga compound sa paglipas ng panahon, na humahantong sa makabuluhang mga pagbabagong anyo. Ang isang praktikal na diskarte para sa pagpapanatili ng pare-pareho ay upang magtakda ng makatutuhanang, makakamit na mga layunin. Iwasan ang pagtatakda ng labis na mapaghangad na mga layunin na malamang na mapuspos ka at humantong sa panghinaan ng loob. Sa halip, masira ang mas malaking mga layunin sa mas maliit, mapapamahalaan na mga hakbang. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay magsulat ng isang libro, magsimula sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang pang-araw-araw na layunin ng bilang ng salita, kahit na ilang daang salita lamang. Ipagdiwang ang bawat milestone sa daan, kahit gaano kaliit. Makakatulong ito sa iyo na mapanatili ang momentum at bumuo ng kumpiyansa. Gumamit ng isang tagaplano, isang journal, o isang digital na tool upang subaybayan ang iyong pag-unlad at mailarawan ang iyong mga nagawa. Ang nakikita ang iyong pag-unlad ng biswal ay maaaring hindi ka pani-pani walang pagganyak. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang pakikiramay sa sarili. Maging mabait sa iyong sarili, lalo na sa mga pag-setback. Lahat tayo ay nagkakamali, ito ay bahagi ng proseso ng pag-aaral. Sa halip na mapahamak ang iyong sarili sa pagbagsak, kilalanin ang iyong mga pagkadilim sa pag-unawa at kapatawaran. Tratuhin ang iyong sarili ng parehong kabaitan at empatiya ay mag-aalok ka ng isang malapit na kaibigan na nahaharap sa mga katulad na hamon. Pinipigilan lamang ng pagpuna sa sarili ang iyong pag-unlad, habang ang mga fuels ng sarili ay nababanat at nag-uudyok sa iyo na magpatuloy. Tandaan na ang pag-unlad, hindi pagiging perpekto, ay ang pangwakas na layunin. Bukod dito, linangin ang isang mindset ng paglago. Ito ay nagsasangkot ng pagtingin sa mga hamon bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki, sa halip na pagbabanta sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Yakapin ang proseso ng pag-aaral at pag-unlad, pag-unawa na ang mga pagkakamali ay hindi maiiwasan at mahalagang mga karanasan sa pagkatuto. Ang mga taong may mindset ng paglago ay naniniwala na ang kanilang mga kakayahan at katalinuhan ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng dedikasyon at masipag. Hindi sila nahihiya sa mga hamon, sa halip, nakikita nila ang mga ito bilang mga pagkakataon upang mapalawak ang kanilang mga kakayahan. Ang mindset na ito ay mahalaga para sa pag-navigate ng hindi maiiwasang mga hadlang sa iyong landas sa personal na paglaki. Ito ay tungkol sa pagyakap sa paglalakbay, hindi lamang nakatuon sa patutunguhan. Ang proseso mismo ay kung saan nangyayari ang karamihan sa pag-aaral at paglaki. Kaya yakapin ang mga pag-aalsa, ang mga tagumpay at pagkabigo, lahat sila ay nag-aambag sa iyong pangkalahatang paglalakbay. At tandaan, ikaw ay may kakayahang higit pa kaysa sa maaari mong paniwalaan sa una. Maniwala ka sa iyong sarili, magtiwala sa proseso, at tamasahin ang paglalakbay. Ang mga gantimpala ay hindi mababago. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagbuo ng isang sistema ng suporta. Ang personal na paglaki ay hindi isang nag-iisa na pagsusumikap. Ang nakapaligid sa iyong sarili sa mga individual na sumusuporta ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong paglalakbay. Ang mga taong ito ay maaaring mag-alok ng paghihikayat, pananagutan, at mahalagang pananaw. Mag-isip tungkol sa pagkilala sa mga mentor, tulad ng aking sarili, na may karanasan sa mga lugar na sinisikap mong mapabuti. Ang kanilang gabay ay maaaring maging napakahalaga, nag-aalok ng mga shortcut at pananaw na maaaring hindi mo makaligtaan. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa formal na mentorship, linangin ang pakikipagkaibigan sa mga taong nagbabahagi ng iyong mga halaga at layunin. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pamayanan at ibinahaging layunin, na ginagawang mas mababa ang paglalakbay at mas kasiya siya. Maaari nilang ipagdiwang ang iyong mga panalo at mag-alok ng suporta sa mga mapaghamong oras. Isaalang-alang ang pagsali sa mga grupo o pamayanan na may kaugnayan sa iyong personal na mga layunin sa paglago, maging isang club, isang fitness group, o isang online forum.
Ang mga puwang na ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa koneksyon, pakikipagtulungan, at ibinahaging pag-aaral. Tandaan, ang pagbabahagi ng iyong paglalakbay sa iba ay maaari ding maging hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga pakikibaka at adhikain ay maaaring magdala ng kailanawan at pananaw, at ang pakikinig sa mga karanasan ng iba ay maaaring magbigay ng inspirasyon at katiyakan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang malakas na network ng suporta. Ito ay isang mahalagang sangkap para sa matagal na personal na paglaki. Paghahanap ng iyong tribo, ang iyong mga cheerleaders, ang mga naniniwala sa iyo kahit na nagdududa ka sa iyong sarili, mahalaga iyon. At tandaan, ang pagiging bahagi ng isang sistema ng suporta ay nangangahulugan din na nag-aalok ng suporta sa iba. Ang kilos ng pagbibigay ng suporta ay nagpapalakas ng iyong sariling pagiging matatag at pananaw. Ito ay isang proseso ng gantimpala na nagpapalabas ng kolektibong paglago. Kaya, aktibong hanapin ang mga koneksyon na iyon, alagaan ang mga ugnayang iyon, at mag-ambag sa kolektibong kagalingan ng iyong network ng suporta. Ito ay isang malakas na pamumuhunan sa iyong sariling personal na paglaki. At sa wakas, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng pagmuni-muni sa sarili. Regular na maglaan ng oras upang masuri ang iyong pag-unlad, kilalanin ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti, at ayusin ang iyong mga diskarte ng naaayon. Ang journal ay maaaring maging isang mahusay na tool para sa pagmuni-muni sa sarili, na nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang iyong mga saloobin, damdamin, at karanasan. Ang regular na introspection ay tumutulong sa iyo na manatiling maingat sa iyong paglalakbay at tinitiyak na nananatiling tapat ka sa iyong mga layunin. Ito ay tungkol sa pagiging matapat sa iyong sarili at iakma ang iyong diskarte kung kinakailangan. Ang personal na paglaki ay isang tuloy-tuloy na proseso, hindi isang patutunguhan. Kaya yakapin ang paglalakbay, alamin mula sa iyong mga karanasan, at patuloy na nagsusumikap para sa pagpapabuti ng sarili. Kaya, anong tukoy na lugar ng iyong buhay ang nakatuon ka sa pagpapabuti ngayon? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa mga hinaharap na video, at suriin ang aking susunod na video sa mga diskarte sa pagtatakda ng layunin. Hanggang sa susunod, ito ay si Marco, nag-sign off.